Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, stop muna tayo sa Aon 16. Isa na lang naman yung re-reviewin natin doon. Yun na lang yung yun na lang yung Royal Rumble nila nila GL, nila 30, nila Atom, sila Bagsik, nila Kilan. Yun na lang naman eh. Pero siguro bukas na lang yun. I don't know kung kailan, pero unahin ko lang muna to guys. Joss versus Marshall B. Ang aga, no? Alam mo, yung mga ganitong match-up, pang flip top na to eh. Pero nangyari dito, so possible na mangyari ulit. 'Di ba? Possible mangyari ulit itong ganitong battle, yung tapatan nila sa flip top. So, na-excite lang ako sa match-up kasi alam ko na-upload to tamo 12 days ago. At hindi ko pa napapanood. 'Di ba? Kaya sabi ko, tangina, after ko sa Ahon, unahin ko to. Pero hindi anong nangyari, hindi pa nga ako tapos sa Ahon na excite na ako lalo at gusto ko na siyang mapanood. So ayun, natapat pa na galing ako ng MV launch nila Vicente at nila Joss. Isa rin sa mga hype din yung I mean naging pampagana rin na ito muna, parang ganon. So ayun, sa estilo naman nila, actually sa estilo maganda eh, magandang pag-usapan yung estilo nila eh, kasi si Joss agresibo, 'di ba? Tapos punto per punto yung atake niya, 'di ba? Ganun magsulat, ganun yung structure ni Joss eh. So mga gun bars, 'di ba? Tignan natin kung magiging effective yung mga yon kay Marshall. Si Marshall naman technical, tapos mga punto rin, tapos mga references na malalalim din. So magandang tapatan, hindi siya totally style clash. At some point may similarities naman kung hihimayin mo ng malalim, 'di ba? Exciting. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang ang aga naman na magtapat yung dalawang to. Pero what's done is done. Eto na, hinain na sa atin ng FRBL. Panoorin natin, check natin, magandang laban to. Lang to. Ito yung unang balik ni Joss sa FRBL simula nung nag-champion siya ng 1-4. Kung di ako nagkakamali. Check natin to. Game. Pinili niya mauna si Joss. Game. Unang banat Game. Para kay Joss. FRBL. Toxic, let's go. Yeah. Yo, game! Marshall versus Joss. Ano to? Laban na ng mga feeling niga na di barel? Mukhang mas okay pa ata gulpi-gulpihin dito yung astang may tirang si Blaser. Pero okay na rin tong comeback opponent. Tong tapang-tapangan, di ba sir? Dahil sa pagbabalik ng Diyos ang unang tatapakan Israel. Sa pagbalik kung saan naggasik. Ang ganda nun Tong tapang... yung sinasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Mga punto tsaka mga gunbars yung structure ng sulat ni Joss eh. Alam mo, agad yun. Punto agad yun, no? Yeah! tapangan, di ba sir? Dahil sa pagbabalik ng Diyos ang unang tatapakan Israel. Sa pagbalik kung saan naggasik, ako'y nasabik na sa palaliman. Bagamat kapatid man ang kalakip para mapatapik sila sa panitan.
Tas ito lang naging panghalip, paano ko aarting di napilitan? Itatapat nyo yung taga-tundo sa Bonifacyong di naman tundo pinanggalingan? Reyan! Tangina, nag-aaway lang kayo ni Odeng, bilis mo makalimot. Titulo ko dito isasang-alang. Nawala lang akong ilang taon sa marsyal nyo na ako pinapaharang. Pues marsyal yan ang mali mo. Tang inang yan, nawala lang ako ng ilang taon sa martial mo na ako ipapaharang. Yeah! Woo! 'Di ba? Ganun yung excitement ng battle na to, guys. Kaya inuna ko muna to. Alam ko, hindi ko dinidisregard yung battle ng Royal Rumble. Alam ko sulit din 'yon, maganda rin 'yon. Pero yung haba, kasi ang haba kasi noon gusto ko kasi fresh ako pag ni-review ko 'yon. Nakaisa na kasi ako kanina yung laban nila nila Ban tsaka ni Saint Ice So occupied na ako. So gusto ko yung isang oras na battle ng Royal Rumble nila GL, gusto ko fresh ako doon. Kaya naghanap muna ako ng isa at nakita ko nga to. Sabi ko ay oo nga pala, may battle pala si Joss sa FRBL. Sakto. 'Di ba? So 'yun. Tangina, nag-aaway lang kayo ni Odeng, bilis mo makalimot. Nag-away. Titulo ko dito isasang-alang. Nawala lang akong ilang taon sa marsyal nyo na ako pinapaharang. Pues marsyal yan ang mali mo. Di mo ginamitan ng talino. Pat sa lugar ko pa talaga na isa ko mismo sa padrino. Baka nakakalimutan mo yung uling pagpasok ko dito. 4 na sumalubong pumlakda. May uwi pa akong 10,000. Kaya bakit marsyal lang? Nakakapagtaka nga lang gago. Dahil ba estilo ko'y barel at ang dapat maharang niya ako? Paano yung mga bomba kong dala na sinasalang kong panalo? Gusto nyo pala akong paharang sa marsyal, dapat sinamakan nyo ng aso. Oo, yung sinasabi nyong diamante, yung jewel na Raf G. Kaso hindi yata bakante, binigay si Joel na Dambi. Joel. Dambi! Asa na si Buboy, Dambi? Wala ka atang pulbos sa leeg. Pati nga, arap ka nga man. Mukhang kailangan mo ng Johnson tol, lagay mo sa leeg mo katamtaman. Pero kung ayaw mo, diwag ating alisin agad sa laban. Kakalat din naman pulbur ako dyan pagtas kitang bailen harap-harapan. Kasi veterano Puging sa ina. larangan, pero di ako tumutulig sa. Pero alam nyo, dat yung totoo, ang kailan lang to na tutong dumigma. Magpaloko-loko, totoo to, bububugoto ko, ang todo humiga. Usap litang Tang veterano ina. dito, no, newbie ka! Dambi, rookie ka dito! Hindi yata na briefing ang bano! Tang Malas mo ina. lang hindi ako si Buboy, Dambi, mali ka ng piniling kalaro! Tara na! Woohoo! Shit! Dambi, rookie ka Tangina. dito! Hindi yata Yeah. na briefing ang bano! Malas mo lang hindi ako si Buboy, Dambi, mali ka ng piniling kalaro! Tara, laro! Yeah! Tangina, sa mga di nakakalam nung Dambi na sinasabi ni Joss, karakter ni malupito nyo, ni Joel sa ayun. Basta Isila Dambi. Yung bata na makulit. Yun. Panoorin nyo kung di kayo aware. Dambi, rookie ka dito! Hindi yata na briefing ang bano! Malas mo lang hindi ako si Buboy, Dambi, mali ka ng piniling kalaro! Tara, laro! Yeah! Tara, laro! Dito sa lupang ako, mga sindero! At ang iyong hangaring dedo! Lalampasan ko lang tong marsyal na kumaharang-harang! Ganon magpatintero! Anong marsyal ka? Marsyal ka? Ulul! Ba't ka nagtutulog na lata? Mas rinig pa sa'yo yung JBL ako sa mga nabubuo na bara. Ngayon ka magwardya-gwardya dito, merong mabubugbog na mama. Subukan mo akong harangan sa pinto, sa katawan mo ipalulusot ang bala. Oo, barel, laban sa barel. Ito ay simple lang na berso. Para dito sa tinalo lang ni Topher at nung nagpipistoks kong kamiyembro. Kaya sure na lulusot sa marsyal ang mga tingga kong nakasentro. Total di naman bago sa'yo talunin ng may pistol na okendo. Tara, let's go! Yeah. GG at nagpang-abot ang kargada. Tol, ginago tong maigi, kinaltukan mababalandra. At yung senaryong nakalili, binago ang pagkabalasa. Tong marsyal ng Bonifacio Global City, tinagusan lang ng Yangstana. Woohoo! Balandra at yung senaryong nakalili, binago ang pagkabalasa. Tong marsyal ng Bonifacio Global City, tinagusan lang ng Yangstana.
Siksik! Tang ina mo, Diyos. Yun yung komento ko. Tang ina mo, Diyos. Yun lang. Woohoo! Tang inang siksik, men. Yun lang yung pinaka, masasabi ko. Best adjective na masasabi ko. Sobrang siksik nun. Umpisa, actually, umpisa pa lang, 'di ba? Umpisa pa lang walang dead air. Hindi nag-umpisa si Diyos sa mahinang mga lines or mahinang energy. Walang ganun. Umpisa kagad ni Diyos, puta, ramdam mo kagad yung presensya niya, yung energy niya, yung presence, 'di ba? Yung stage presence, although kahit naka-pit style, 'di ba? Pero naramdam mo yung aura na puta, ito na. Raragasan na si Diyos. Parang ganun eh. Tapos yun, nakita naman natin yung structure ng writings niya. Lahat ng ginamit niya tumama talaga. Lahat ng ginamit niya is mga references. Tumama talaga yun. Lahat ng angulo, actually yung gun bars, sobrang nagustuhan ko yun. Ang lakas nun. To be honest, magandang performance yung pinakita ni Diyos. Nagustuhan ko yun, malakas yun, walang dead air, effective lahat. Ang tanong, paano isosurvive ni Marshall yung sarili niya sa ganong kalakas na Diyos? 'Di ba? So, exciting. So, ganon ka-exciting yung battle na to. Hindi ko na i-breakdown ng gaano yung round 1 ni Diyos. Men, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-powerful yun. Nag-gets nyo naman siguro kung gaano ka-powerful yun. So, let's see and let's check kung ano yung bawi ni Marshall. Game! Let's go! Sobrang galing ko. Di lang to masukat ng mga dekaho ng utak. 5 kampyon na nga lang isa buhay sa aking tira sumagupa. Kaya kung pagkakampyon bukang bibig, may balik akong pag-upak. Mapapangangawin na i-drop Diyos at dapat di kayo magulat. Panggad ba ang ganap yan, Lord? Swak na handa kong cross. Galaw pang smack at puro shots, parang drugs na ang laman ng talk. Well, I'll go ape shit ng matahimik. Di sapat ang mga arms yan, Lords. Ito'y King Kong laban T-Rex. I'll snap when I put hands on Diyos. Okay. Gets. Nagpapaputok. Guess nyo yung reference? 'Di ba? Yung King Kong versus sa T-Rex dun sa, I don't know kung anong King Kong movie yun, basta di ko alam kung anong taon ng King Kong yun, basta King Kong movie yun. Ng matahimik. Di sapat ang mga arms yan, Lords. Ito'y King Kong laban T-Rex. I'll snap when I put hands on Diyos. Nagpapaputok ka? Pagka sinungaling apaw, kung matapang ka, gawin mo yan sa Mindanao. Ibang klase ito na yawa. Dito galing Davao. Masusubok natin yung beng-beng mo dito sa lahing Lanao. Yo, Floodway! Ibang klase yung MC'ng panapat. Solid magsulat, kaya everything lahat. Nayabangan ng mami si Vicente sa akin sketchy sapagkat lamang daw siya at ramdam niya kay mami physical na touch. Physical touch ka ni Josephine? And you thought you're sick as hell? Nung sinabi mong tender at juicy ako bumanat and this kid can tell? Ang defect ng utak klaro na sa labo ng putak. Mag-isip ka munang gago ka bago magsulat! Kahit nawak ang mga scheme, nakapalakpak ang team. Ako ngayon magbabalanse sa iyong yabang at galing. Yo, Floodway, nakakagulat. Kahit maangas na ang scene, ang standards yung sa sulat, grammar na pang krim. Kaya nga na-burn sa CDR King. At isa ko sa nanghinayang sapagkat bumenta din siya sa akin nung sinalang nagka-scratch. Kasi pag replay ko, sunog. Parang album na pang pirata na siya, Brad, kasi ang ganda ng tunog. Pero bago pa lang, sira na kaagad.
Sira na kaagad! Habang ako, rookie pa lang, lantad na yung galing ko. Sulat ang bumuhat, 10 taon na ring pro. Mga nanonood ng live naghahakot ng ginto at parang kalbong nakabay kasi ganun pa rin to. May mga laban na kapos at aminadong nawaglit yung atensyon, pero tagos mga likako at andito paninsyong. Di malaos parang Picasso aking estilo ang litsyon, ako mas Diyos at salita ko ang hindi mo makwestiyon. Okay, Diyos ako doon. Diyos ako doon, men. Bigyan ko ng ano yun, bigyan ko ng 10-8 na score in favor of Diyos. Magbabawas ako ng 1 point kay Diyos dito sa coming round. Nakita ko yung ano yun, nakita kong may hawak siyang cellphone. So, regardless kung ano man yung tinignan niya doon, oras, notif, I don't know. Sa case ko kasi, basta maglabas ka ng phone, regardless kung ano man yung ginawa mo doon. Kasi possible, tumingin ka sa sulat mo, di ba? So, magle-less talaga ako doon. Ganoon ako, alam nyo naman, di ba? Kapag nag-judge tayo ng ganitong mga battle, nagle-less ako talaga ng points kapag ganun. Pero sa round 2 pa, kasi malinis naman na itawid ni Diyos yung round 1 eh. Di ba? So, round 1, bigyan ko ng 10-8 in favor of Diyos. Para sa akin, mas ramdam ko yung performance ni Diyos. Mas ramdam ko yung punto, yung gun bars, yung structure. Well, well constructed eh. Ang ganda ng tahe, ang ganda ng references. Lahat. Almost, perfect yun yung round 1 ni Diyos para sa akin. At lahat ng yun tumama kay Marshall. Kay Marshall naman, at some point, may mga instances na hindi ganun ka effective. Technical, yes. Alam naman natin si Marshall, technical writing talaga na nakilala. Yung mga punto niya nandoon, pero I think mas mabigat pa rin yung mga binitawan ni Diyos eh. Kaya sa tingin ko, I'll go with Diyos sa round 1 sa score na 10-8. Ganun lang. Round 2. Yeah! Let's go! Gusto nyo ng facts about kay Marshall? Yeah. Yung tipong di nyo pa alam? 4 na beses na ito nalaglag sa round 1 ng isa buhay. Katulad ni Badang. Tang inaalay ka ring hayop ka? Masyado kang hibang, tang inan to. Tanong lang, anong pakiramdam malaglag sa tournament na tinatanggihan ko? Real talk. Oo, tinanggihan ko si boss. Para di na yan siya mangulit. Kaya sana wag ka munang mamatay, boss, dahil isa ka sa malupit. Isipin mo na lang na elimstot aking handa pang hagupit. At sa unang round ng isa buhay, ilalaglag ko siya ulit. Kasi ang kulit Okay. ng mga wordplay neto ni Lodi. Speaking of isa buhay, akala ko itong dalawang to, si Diyos tsaka si Vicente, papasok ng isa buhay. Akala ko. Diba? Akala ko magkabilang bracket sila. Or possible, magka-bracket pero kung magtutuloy-tuloy yung panalo nila, pwede silang magkita sa semis. Mga ganun. So, ayun, isa sa mga ina-expect kong kasali sa isa buhay 2026, itong dalawang to. Si Diyos. Actually, silang tatlo. Si Diyos, si Vicente, si Marshall. Ayan. Pero hindi eh. Hindi nangyari yun. Mali mo, 2027, di ba? For sure yan, 2027, Vicente at Diyos kasali na yan. Baka Dave Denver kasali na rin. Lang na elimstot aking handa pang hagupit. At sa unang round ng isa buhay, ilalaglag ko siya ulit. Kasi ang kulit na mga wordplay neto ni Lodi, nasa pangalan mo na Invictus ang pagiging inggit. Envy. Grabe ka, imbe. Sobra na ilte. Hayop, doon pala hango yung mga wordplay pandirbe. Tas sasabihin mo si Bonifacio ka? Ulul pangalan mo, pakibura. Kahit kailan walang sinabi si Andres na ponete ng sidula. Hindi Bisaya si Andres, tol. Si Andres yung Bonifacio. Gago ka, Diyos. Tang ina mo. Lodi, Ulit. nasa pangalan mo Sira na ulo. Invictus ang pagiging inggit. Envy. Grabe ka, imbe. Sobra na ilte.
Hayop, doon pala hango yung mga wordplay pandirbe. Sasabihin mo si Bonifacio ka. Gago ka. Ulul, pangalan mo, Pakibura. Kahit kailan walang sinabi si Andres na ponete ng sidula. Hindi Bisaya si Andres, tol. Gago ka, Diyos. Si Andres yung Bonifaciong malagim magimagsik. Ikaw naman yung Bonifaciong dakelang hypocrite. Tangina, hypocrisy at its finest, siya palihim lang na obedient. Bukod tanging tumutuping atheist na nagiging believer pag convenient. Ako si Michelangelo, tinitingala ang obra. Ulul, tangang nerdo. Michelangelo. Tangina mo, Donatello. Tol, tsaka di ba Michelangelo, Donatello, Raphael ba yung isa? Gets niyo ba? Ninja Turtles. Yan, sila Michelangelo, Donatello. Di ko alam kung Raphael ba yung isa. I think Raphael yun. Tapos nakalimutan ko kung ano pangalan ng isa. Search ba natin? Wag na. Search ba natin? Search na nga lang natin. Search natin, guys. Para ano tayo? Para lang sure kung sino yung isa. Gusto ko malaman kung sino yung isa. Kaya tayo tumatagal eh. Ayan, Ninja Turtles. Leonardo. O tama, Rafael nga yung isa. Leonardo yung isa. Yun, tama. atheist ka? Si Michelangelo, tol, nagpipinta yun sa church. Huwag kang mag-feeling dyan kumag. Kulang ata sa research to si Kosa, parang bangag niya ring inulat. May mga bagay na hawig yung forma na pag sinuri nakakagulat. Kasi iba yung tinitingalang obra sa mataas lang tingin sa sulat. Puta siya daw si Kristong nag-Lazarus effect. Round 3 niya nung sa gubat na palaban. Linyang galing Biblia na sa utak ng mga hurado na nanahan. Gods must be crazy versus GL. Muntik ng muscle ba yung tangan? Round mo tungkol sa Diyos versus K3U. Pasok ang sulat niya agaran. Tangina, atheist siya niyan ha? Tas mostly galing sa Bible yung galawan. Ano yan, atis ka na, walang butot, di matayuan dyan yung larawan. Ikaw lang yung kilala kung ganyan boss, dapat mauga na tong sagaran. Gagamitin din pala pangalan ng Diyos para makurusan lang yung kalaban. Kaya sige, i-cross out mo pa pangalan niya, boy. Yan ay di ko mawawaksi. Pero tumatak pangalan mo dahil sa ngalan niya, yun ang di mo matatanggi. Kaya malabo ka sa akin manalo, mabababadibag ka lang din gago, laging... Kaya malabo ka sa akin manalo, mabababadibag ka lang din gago. Langit at lupa ang ating pagitan na nasilat ka ng bago, tanggi mo man pangalan ng Diyos sa tagapagpakinig galatato. Tipong di ka bilib sa sulat niya pero doon mo napapabilib mga tao. Ano, coincidence baka mo? Kung ba tayo minatchup niya ni Asi, hindi rin hype lang yung naatik. Gusto kasing mapansin ulit sa flip-top nung siya'y nabaybay at sumabit. Ayun nangyari at sinapit, kaya ironic lang din awit na Diyos pa rin magiging dahilan para lang malainap ka ni Arik. Oo, kasi tanggal to sa flip-top. Kasi masyado ng pabida. Pa-Kristo-Kristo ka pa kasi, alam mong atheist si boss. Ayan, di nabilib sa'yo si Enigma. Pa-Kristo-Kristo ka pa kasi. Atheist si boss. Di nabilib sa'yo si Enigma. Ano, tangina mo ka. Gusto mo para kang cheese, lagyan kita ng cheddar? Ginaganyan-ganyan mo pa yung baba mo, tangina mo, kamukha mo si Caesar? Time. Gago na wala siya. May nag-react kasi. Sabi ni Luns, 'di ba? Ito sabi ni Luns, isa 'yan sa mga dahilan ng mga choke. Yung kapag may nag-react tapos naapektuhan ka. Ayan. Nangyari, 'di ba? Nangyari kay Diyos. Nag-iba yung approach ni Diyos sa round 2. More on entertainment, more on comedy, more on jokes yung atake niya dito. Pero other half technical ulit about Diyos, atheist, line up, ma-line up ka ni Arik. So doon umikot, no? Pero yung nawala kasi hindi niya kasi na-close ng maayos. Ito lagi ko rin ito sinasabi sa inyo, ang pag-close ng isang round sobrang importante. Sobrang mahalaga 'yun. 'Di ba?
kung natapos siguro ni Diyos na maayos yung round 2 niya, baka maging maging balance pa eh. Kaso hindi lumaylay eh, 'di ba? Kumbaga, ang ganda ng simula niya, ibang approach, tapos pababa ng pababa. Ganun yung naging atake niya. After niya kasi mag-joke, entertainment na line, nag-switch siya ng technical. Tapos hindi siya hindi niya ka-level eh. 'Di ba? Instead of makuha niya yung momentum dun sa entertainment side papuntang technical, pataas dapat eh. Kasi nangyari after ni Joss dun sa comedy, naging nung pag-switch niya ng style sa technical, hindi umangat eh. Kumbaga flat. Tapos hindi niya pa na-close ng maayos. Kaya pababa para sa akin. Maganda yung speed drop, yes. Quality, alam naman natin na itong dalawang to, si Joss, si Vicente, speed drop isa yan sa mga strengths nila, aminin natin yan. So ayun, I think round 1 was way better than this round of Joss. Tapos hindi ko pa siya bibigyan ng perfect din dito eh. Pinakamataas na points na ibibigay ko sa kanya dito sa round 2 ay 9 points. Kasi nga may cellphone nga siya nilabas kanina, and regardless, basta nakita ko yon, ay anong gawin mo doon, lelesan ka ng puntos. So ayun, 9 points yung projected or pinakamataas na pwede kong ibigay, pero dahil sa naging ganun yung performance ni Joss, I think hindi ko siya makakayang bigyan ng 9 points dito. So, chance ni Marshall makabawi, pero tignan natin kung magiging enough ba yung bawi niya sa round na to. Game. Tangina, mag-aapoy oh. Yung mga labi ng dragon. Tangina to, Diyos daw, Alvin. Secret. Parang setup, gagi. Ikaw pala rason bakit nag-resign si Sex Bomb IC. Gago. Ang dami mong comparison sa sarili, no? Yan yung habit na pang-wax chong. Diyos, pati. Ayan, naglabas na naman ng cellphone. So, round 3, bigyan natin ng less si Joss Kitang-kita yan. Square. Habit na pang-wax chong. Diyos, pating, square. Ang daming nami-mention. Criminologist, criminal. Gangstang may rebellion. Alam mong banu pa sa laro pag stuck sa character selection, pero paboritong Ulit. Stuck sa criminologist, criminal. Gangstang may rebellion. Alam mong banu pa sa laro pag stuck sa character selection, pero okay. paboritong malaking rason kung ba't may trono ka na dito. Paboritong karakter na gamit, Tondo superhero. Tondo this, Tondo that, sa bawat combo mo sa video, parang Cristina Frasco, parang promo ng turismo. Si Jay Skills na nagsabi, mabait na bata daw si Tropa, narinig ko bro. Yo, si Jay Skills na nagsabi, mabait na bata daw si Tropa, narinig ko bro. Pero dahas sa kanila kung iboka parang titulo. Parang isko, mayor-mayoran pag nandito to, tangina mo. Kaya ka lang isko kasi scholar ka ng tito mo. Ginagamit imahe ng lugar sa bida-bidang hangarin, kitang-kita ka namin, wag kang siga-sigaan, Justin. Ang Tondo ay naging baka na pigang-piga sa pumping, parang isko na merong your milk ginagatasan branding. Di ba? Kanina lang, ginagatasan branding. Ang ginagatasan branding kasi, pan-justify ng beng-beng. Kasi yan lang ang alam mong panglarawan ng galing. Kulang sa bukabularyo, pangunawa at wala pang narating. Pag di maproseso ang argumento, lalabas ang pagkakrim. Wala nang salita, pagbunot na lang ang kaya na gawin. Pagbunot na lang yung kaya na gawin. Wala nang salita, pagbunot na lang yung kaya na gawin. Hindi ka omniscient at wala ka pang ibang alam na pang-atake. Hindi ka omnipotent kasi ngayon wala kang magawa, pre. Kini-question na kita, Diyos, sa katotohanan na nakabase. Hindi ka omnipresent na sa Tondo ka lang palagi. Sa Tondo ka lang palagi. Anak ng Tondo pero wala man lang nasabing maganda. Sa halip ang gamit na banta, yung mga pangit na banda. Sa ngayon, nahayaan ko nang umusga sa atin ng madla. Kung ginagamit ka nga ba ng Tondo Diyos, o ikaw ang gumagamit sa kanya.
Feeling big dog kahit tuta. Feeling big dog kahit tuta. Dapat na gawin mag-play dead. Feeling OG ka sa kuta kahit mag-angkin ay baseless. Pagka Diyos mo panggagago, di tatanghalin na greatest. Kasi lantad sa pagkatao, isa kang wannabe na sacred. Nakabase sa galing, hindi saan galing. Di mo yata napagtanto. Magkakalugar ka rin sa iyong huling hantungan. Tatatak din yung pangalan mo. Ako nga, palipat-lipat eh. Namamahayan sa tanghalang to. Kasi if home is where the heart is, andito ka sa tahanan ko. Okay. Hindi, shit. Actually, chance ni Marshall makuha yung round 2 eh. Chance ni Marshall, men. Pero ang dami niyang slip-ups. Ang dami niyang mga poses. No, we don't count that as a choke. Pero sa dami ng lapses niya, stutters, slip-ups, stumbles, parang, diba, yung performance itself, dun na nawawalan ng quality eh. Hindi na masyadong napapansin yung mga lines na effective kasi nga, nangingibabaw yung pagkakaroon ng ganong performance. Sabihin na natin nag-choke si Joss, nakalimutan niya yung ender niya. Nag-freestyle siya sa ender eh. 'Di ba? Nawala siya dun sa may nag-react. Sabihin natin doon, hindi niya na-close ng maayos. Pero yun lang yung lapses sa performance ni Joss. Pero start maganda, gitna maganda, ender lang yung medyo lumaylay. Yung kay Marshall, butas-butas eh. Yung maganda yung magiging panimula, mawawala, makakabawi, mawawala ulit, makakabawi ulit, tapos mawawala. So, ganun eh. May mga butas dun sa performance. So, overall, supposedly 9 points for Joss, but dahil nga naglabas siya ng phone, bigyan ko siya ng magbabawas ako ng 1 point sa kanya. So, 8 points for Joss. Then kay Marshall naman, sa dami ng butas ng performance niya, I think, bigyan ko to ng 7 points. So, 1 and 2, bibigay ko yun kay Joss sa linis ng performance, especially sa round 2, tsaka effective mga references sa round 1. Okay? So, 1 and 2, Joss, bibigay ko yun kay Joss. 18 to 15, 8-7 para kay yan eh. Para kay Marshall. 8-7. Round 2. Joss. Round 3. Sa mga nagsasabing pareho kami neto, dahil sa tindi ng pinipinta, malabo mga pindeho, mali kayong dinidikta. Kaya anuman yang nasa isip nyo, wag nyo nang ipilit pa. Dahil yung agwat namin malayo, parang si Flick G at GF niya. Ay, gago! Bakit naman ganon? Diba, girlfriend ni Flick G ngayon si Ruby. Si Rubilin. Diba? Paisip nyo, wag nyo nang ipilit pa. Dahil yung agwat namin malayo, parang si Flick G at GF niya. Luzon, hanggang Visayas. Luzon, hanggang Visayas ang pagitan na ba'y patawa para sabihin niya, kaya niya kung mamain na ba, hindi sasabay talaga, pagkat di niya gamay ang Manila, abay tinatangay, chigaray katanga, kung patuloy pa din na tumitibok ang puso neto, nakabado din ang big pati kasama ang daga, pagkat Bisaya, pinapalaya ka na, di na malaya nila na pag-apak at paglapag ng mga paadi niya na bayan aba, ay balik ng puta, hindi mo to kuta, welcome sa bayan dapa, kung galing kang gupat na maraming puno, di ka sanay sa baha! O Bisayang alipin ng banyagang nasa Luzon na dimensyon. Ikaw yata yung Zorro na naliligaw pa sa simpleng direksyon. Laging nawawala yung sulat at yun ang indikasyon at dahilan kung ba't karera niya walang destinasyon. Kaya bumababa sa mga liga, panay-panay lagari nga to. Pero kung ba't ka namin nakikita, abay yan ay aral ding kaso. Kasi sa big stage humihina, sa flip top palaging talo. Ikaw lang yung kilala kong Marshall na di sanay sa maraming tao. Okay. Kasi tatawag ng old git si GL. Bakit ako lang? Grabe yung sarili kong babain. Pero sa minor leagues, flip top king. Ang hilig magmagaling. Di mo alam kung nasa taas o nasa baba. Nakakagigil ka mamen. Tanga wala ka sa taas o sa baba kasi nasa mid-tier ka pa rin. Men,
10 taon ka na sa flip top. Asa na yung potensyal mong umaapaw? Bakit mga sumunod pa sa yung sila GL ang nakikita akong sumasapaw? Rising star daw tong umaapoy. Titingalain niyang pulang araw. E babagsak ko na tong nakikita, ang tawag dito bulalakaw. Kaya pang commercial ka lang kap, NBA reference na pangwak. Ang daming linya na pa-epal, kesyo umiere padakdak. Puro Kobe Jordan yan sa sentence, walang special dun pandak. Puro islaman yung mga berso, pero potential niya ang top. Kasi from rookie, naging sophomore, naging mid-tier, naging mid-tier. Tilang bugok o masinta. Wala nang ibang alam bukod sa gunbars, tila lulong to sa tingga. Walang bagot, di nag-evolve. Evident pagkabulok mo sa tinta. Kulang na lang piyansahan ka ni Arik sa pagkakulong mo dyan sa gitna. Kasi gumina nung tumaba, tila makatang nagpigil. Habang mga kalaban niya panay-panay namang kitel. At siya ay nasa baba, walang kiber. Kaya madalas wala na sa ahon, di makitaan pa ng libel. Kaya tumingin ka sa mata ko, ngayon ka magpakabarubal. Sabi mo kay batas, nakikita mo sarili mo sa akin, ulul, ang dami mong atungal. Wala akong balak, sundan ka. Mas malakas ako sa'yo, tsaka mas kupal. Kung dyan papunta mga paa ko, ngayon palang papapak na akong asukal. Kaya paano mo sinasabing ginagaya kita? Yeah! Let's go! Kung dyan papunta yung mga paa ko, ngayon pala papapak na ako ng asukal. Correct me if I'm wrong. Ang pumasok sa isip ko kasi ang pumasok sa isip ko, sabi ko correct me if I'm wrong, yung linya na yun, I think parang diabetic, parang gano'n, para pag naging diabetic si Diyos, putol yung mga paa, parang gano'n. I don't know if tama ako na pagkakaintindi. Ako sa'yo, tsaka mas kupal. Kung dyan papunta mga paa ko, ngayon palang papapak na akong asukal. Kaya paano mo sinasabing ginagaya kita? Yeah! Let's go! Kaya paano mo sinasabing ginagaya kita? Halos lahat ng battle ko flawless, meron pang change of melody. Ikaw puro choke, tamad maganda, tas yung wordplay mo nego G. Ako debut ko sa flip top, sabay sa guesting. Laging game to tell you G. Habang yung MB, walang gig, wala nang space yung memory. Tandaan nyo, 812 yan sa flip top. Kaya wag lang feeling henyo G. Kumbaga ikaw pati yung battle rap hindi na meant to be. Buong karir niyang inimbento, taon-taon na history. Anong Mr. Battle of the Year, ulul, talunan of the century. Tangina, tapos na to. Sa akin balang magtinitinikling. Wala ka nang pwedeng iyabang dito bukod sa parte ka ng batch 2015. Kaya sige, iyabang mo na. Pero hindi na yan mabisa. Kasi anong silbi niyan kung sa batch mo naman ikaw ang pinakamahina. Dali na lang ribat dong. Tangina. Binag na nila Vicente tsaka ni MJC. Ka ng batch 2015. Kaya sige, iyabang mo na. Pero hindi na yan mabisa. Kasi anong silbi niyan kung sa batch mo naman ikaw ang pinakamahina. Tangina, binag. Gago kayo, MJC, Vicente, kupal. Nagkasundo sa tinginan Itong dalawang to talaga. Anyway, nakabawi si Diyos. Pero, yun, the biggest score that I can give on that round is 9 points only. Tumingin sa cellphone si Diyos, regardless, ulitin ko lang, regardless anong ginawa mo sa cellphone mo, mag-less ako sa'yo nun. So, superb, no? Superb round para kay Diyos. Ano ba to? Promo ba to? Tangina, baka todo breakdown ako dito, pero promo pala to, sana hindi. So, yun. Nakabawi si Diyos sa round 3. Kailangan ni Marshall makabawi. Pero, ano ba? Sa tingin nyo ba, huli na ba ang lahat? 10-8 sa round 1, tapos 8-7 sa round 2. That's 18 to 15. 3 points lang Diba? Pero may round 3 kasi si Diyos Naging almost perfect yun Diba? Pero respeto kay Marshall, pakinggan natin. Wala na akong idadagdag pa sa round 3 ni Diyos. His performance itself tell us on how strong was that. Diba? Ang ganda ng performance niya, men.
Di na kailangang i-ano yun, di na kailangang bigyan pa ng masinsinang breakdown po siya. Nakita nyo naman kung gaano ka linis yung performance niya, kung gaano ka effective, kung gaano ka bigat yung mga pinupunto niya. Dali na lang ribat dong. Tangin na pinakamahina ng babadibag ng champion. Yo! May pating at Diyos sa poster. Hindi naman halatang sa kanya nakaside. Pinoy na Pinoy! Boto sa bistadong kawatang nagpakasasana sa lines. Panood ko yung 19 battles mo. Wala ka man lang kalabang nag-connect at nag-align na nagme-make sense ang Diyos at pating kasi sa atake nakabite. Uy! Na kailangang mag-expose ulit. Nice! Kasi bistadong nagawa mo. Pero ang palabas sa mga tao, si Katana pa ng agrabyado. Pampulis nga yung galawan pati pagtaka sa atraso. Nahuling may sabit sa trabaho, ayun gawa-gawa ng kaso. Ano nga yung sinabi mo? Habang wala ka ba sa serbisyo, makamasa ka pa, dude? So, hindi ka nakasama sa pag-alsa kapag yung tsapa na approve. Nakikimasa ka ngayon. Kahit lantaran mga proof, isa kang putang inang bootlicker na pangarap magka-boots. Dati 100% cream. Dati 100% cream. Kasi para masabi na madami siyang boga. Ngayon Rage Against the Machine, ibang imahe ang boka. Talagang popo yung atake, nakain ng sobra. Dating Rock de la Rosa, naging Zack de la Rocha. Ano? Naging sangkap ng money laundering sa washroom ng PSP na laundry. Bilang criminologist, yun ay bad move at ethically ang lousy. Ang kurso na devalue sa tingi-tingi na bounty. Ang cream mo pala, cash rules everything around me. Ha? Ni-reference si Kian de Los Santos at Baril gusto mong meta. Sa mga amigo mo bumenta kahit weak ang thought ng letra kasi sinong mga suspect dong naikulong sa selda? Mga idol mong pulis? Nakarikoson perpetua? Proud kang walang Miranda rights at sa tingga ay loaded. Ngayon nakikimasa ka na salita na go left. Dating mag-right sobrang violent, ngayon nakikiprotest. Kung mag-right sobrang violent, ngayon nakikiprotest. Dating ayaw sa right to remain silent. Mga salita na dating right. Kung mag-right sobrang violent, ngayon nakikiprotest. Ayaw sa right to remain silent. Kung makaliwa yung boses, isa kang bonjing. Di nag-iisip. Toxic, walang intellect. Ang karakter sa hip-hop, isang polis na nanggigipit. Puro patayan lagi message. Ironic siyang nakikilif. Kaya nga laging death threat at nag-conflict na yung interest. Stupid ka mag-dream pagkaparak ay maranasan. Bullshit yan sa scene, nakatatak sa kasaysayan. Movement mo na read. Kasi malas-malas ka sa kalaban. Pag pusi ang nag-cream, basang-basa at babanatan. This shit is just a charity. I'm not even after the fee. So fuck you and be grateful. I'm giving out classics for free. This wannabe cop couldn't jail me even if he has a degree. Cause his gods must be crazy. That's my insanity plea. Ano daw? Ang laban! Diyos. 9-7. Diyos. Linis ng performance, effectivity, construction ng sulat, kung paano pinagtahi-tahi yung mga ganong lines, delivery, tsaka presence. Mas gamay ni Diyos, mas na-control niya yung battle, mas tumatama from start to finish yung mga mga suntok niya. Mas malinis compare kay, although may paglabas ng cellphone si Diyos, tsaka may konting stutter sa round 2, pero I think mas marumi pa rin yung performance ni Marshall sa rounds 2 and 3, di ba? Aminin natin. So yun, round 1 yung pinakamalakas ni Diyos. Sayang, hindi natin nakita yung buong potential ng battle na to. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, sobrang aga nilang magtapat. So, possible na may ganitong klaseng battle ulit sa flip top at mas tumodo sila. All 3 rounds, Joss, 10, 8, 9, and that's 27 points for Joss. Marshall naman, meron siyang 8, 7, and 7, and that's 22. So, 27 to 22
all 3 rounds Diyos. So I don't know if promo to o hindi, pero sa tingin ko Diyos to. Diyos versus Marshall Bonifacio. Magingay. Yun, maraming salamat sa MMX New. Maraming salamat kay Marshall, kay Diyos. Pero ang pa dito para pakitaan tayo ng talento. Pero ang boto ng hurado, 3-0. Magingay. Tayong lahat para kay Diyos. Yeah. Yun, Diyos nga sa Diyos. Shoutout ko kay Marshall Idol. Yo, Wetner, tangina mo Tonzi, binato mo ko pulutan. Pero, yeah, ang binoto ko, first round si Marshall. First round tabla, second round Marshall, third round Diyos. So, binasi ko na lang, parang by feels, mas malayo yung lamang ni Diyos kay Marshall nung third round kesa sa lamang ni Marshall kay Diyos nung second round. So, pinili ko si Diyos. Yo, Batman Creo, binoto ko si Joz. Sobrang dikit na ng battle kasi ang judge ko round 1 kay Joz. Kasi ang dami niyang quotables doon na Yes. meron naman kay Marshall pero hindi ganun karami. Sobrang dami lang naiwang quotables ni Joz. Tapos round 2, ito yung pinaka, medyo sakto lang nila na round. Parehas sila, so nakitaan ko lang ng magandang ender si Marshall. Tapos si Joz. Ender. Line. Kasi. So, binigay ko na siya kay Marshall. And ito, round 3, deciding factor. So sabi ko sa inyo yung ender talaga isa yun sa mga pinakamalaga. Kasi nga, tabla sila. Ang nangyari na lang, pinili ko na lang kung sino yung mas lamang. Kasi yung round 3, parehas lang din. So, kinolback ko yung mga round nila. Nakita ko na tambak na talaga sa round 1. And lamang si Joss. So, Joss. Yung 30-23. Hindi ko alam kung bakit ako pinag-judge yung battle na yun, pero coach siya. Pero kung may enough credentials ako para judge yun, sobrang dikit ng battle. Binis ko na lang siya sa linis ng performance kasi yung formula almost identical eh. Siguro kung intricate ng sulat, pwede ko siyang ibigay kay Marshall. Kasi intricate talaga yung sulat nila, tapos almost yung every fourth bar nila parehas tumatamak. Yung based on sa performance alone, malinis yung kay Joss. Si Marshall, slip-ups talaga yung reason kung bakit hindi ko siya napili. Pero in all 3 rounds, binigay ko kay Joss. Yeah. Okay, may punto naman sila. Pero yun nga, all 3 rounds talaga Diyos yun. Hindi natin nakita yung buong potential ng battle na to dahil nga nagkaroon ng mga problema sa performance si Marshall sa lahat ng rounds. So yun, congrats kay Joss. Tangina, undefeated pa rin si Joss. Undefeated pa rin si Dave Denver dito. Undefeated pa rin si Treb. Undefeated pa rin si Rafian. Ang may talo na lang dito sa FRBL na champion ay si Lord Manuel. Undefeated pa rin si Vicente. 'Di ba? Sila yung mga champ na undefeated eh. Kung di naglaban si Lord Manuel tsaka si Dave dito sa FRBL, tangina lahat sila undefeated pa. 'Di ba? Classic shit na battle, pero sana magkaroon tayo ng makasaksi pa tayo ng champ versus champ dito sa FRBL. Sana yung Lord Manuel versus Treb naman sa susunod, 'di ba? Or Rafian Joss, pwede dito muna mangyari, no? 'Di ba? Marami pa. Request natin kay Rayan. Hindi, alam na Rayan yan, 'di ba? Shoutout Joss, congrats ulit sa MV launch nyo ni Beast. And kay Marshall, sana makita pa natin si Marshall sa flip top ng mas malakas. Okay? Kita-kits tayo sa next na review. And I think yung nag-iisang battle na di pa natin nare-review sa Ahon 16, Royal Rumble. Kita-kits tayo mga kumag. Peace out.